Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang sanglibutan nagaganap. Hindi po yan nagaganap doon sa kalawakan kung saan yan tinuturo ninyo yan ang langit. No? Kaya, ang katahimikan sa langit na kalahating oras, mayroong gulo. Pagkatapos ng tahimik, gulo na naman uli. Kaya natahimik lang ng 20 years, 10 months, and 7 days. Kaya naganap yan dito sa ating bansang Pilipinas. No? Dito sa daigdig natin, nagaganap yan.
dahil nagkaroon ng kaguluhan dito sa daigdig natin from 1914 to 1918 sa November 11. Pagkatapos noon, natahimik ang mundo natin ng 20 years, 10 months, and 7 days. Pagkatapos ng 20 years, 10 months, and 7 days, nagkaroon na naman ng kaguluhan dito sa daigdig natin. No? 1939 sa September 18 until 1945. Yan po, mga kapatid, ang katahimikan sa langit na may kalahating oras. Di ba, mga kapatid? Yan po ang katotohanan na sinasabi ng aming mahal na Haring Pilimon Ondok Riambunansa. Kaya mapalad po tayong mga Pilipino. Mapalad po tayo na sa daming bansa sa buong mundo, dito po sa ating bansang Pilipinas, nagkaroon ng katuparan lahat ng mga bagay. Kaya ang sinasabi ninyong langit, dito po yung langit, nandito lang sa lupa. No? Dito lang sa lupa. Kasi ang kaharian ng Diyos, ang sabi diyan, ang kaharian ng Diyos, ayon po sa Daniel 2:44, na ang Diyos magtatayo ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. So magtatayo siya saan? Sa langit. No? Ngayon, kung langit ang paniniwalaan niyo nandoon sa impapawid sa kalawakan, abay, mahirap yun. Saan? Doon sa langit na gitawag og starry heaven, na hindi na makikita, ayon po sa paniniwala ninyo. Ang starry heaven, yun pong ating bansang Pilipinas. Maniniwala kayo sa hindi, ito po ang tirahan ng Diyos. Dito po titira ang Diyos. Sapagkat mayroon po tayong ebidensya na yung tirahan ng Diyos, gaya nung unang panahon na ang Mesopotamia ay pinaikutan ng dalawang ilog, Tigris at Euphrates River. Sa pagbabalik muli ng Diyos, dito rin siya babalik, kung saan mayroong isang bayan na ang bayan na yan, Holy City, ay napaikutan din ng dalawang ilog. No? Yan po ang Pulo River at ng Liboran River. Yan po ang Dapitan City. Dapitan City is the new Mesopotamia. Dito po lalabas ang Kristo na siyang maghahari dito sa buong mundo. Particular po dito sa ating bansang Pilipinas. Yan po, mga kapatid. Kaya maniniwala kayo sa hindi. Ang kaharian ng Diyos na itinayo ng ating dakilang guro nga si mahal na Haring Pilimon Ondok Riambunansa, ito po ay magiging kaharian ng ating Panginoon. Ayon po sa Apokalipsis 11:15. No? Pakibasa po, Hari. Apokalipsis 11:15. Ito po ang ating mababasa sa Apokalipsis 11, talatang 15 na nagsasabi, at pihip ang ikapitong Anghel. At nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailan-kailanman. Yan po ang totoo, mga kapatid. Kaya maniniwala kayo sa hindi. Yung kaharian ng Diyos na itinayo ng aming dakilang guro nga si mahal na Haring Pilimon Ondok Riambunansa ay magiging kaharian ng ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailan-kailanman.
Yan po ang nakasulat sa banal na aklat. Dahil ang kaharian ng Diyos ay isang panggobyerno ng Diyos, dito po natin makikita ang lahat ng mga livelihood sa kaharian ng Diyos. Lahat ng klaseng livelihood nga makatulong sa kapwa natin Pilipino. Kaya nga ang kaharian ng Diyos, kaakibat ang programang Deuterium. Dahil ang Deuterium po, yun po ang magbibigay sa lahat ng kasaganahan ng lahat ng mga Pilipino. Kaya, darating at darating yan mga kapatid. Kaya, ang kaligtasan, kung ating babasahin sa banal na aklat, ito'y dumating na. Ayon po sa Apokalipsis 12:10. Pakibasa, hari. Ito po ang ating mababasa sa Apokalipsis 12 talatang 10 na nagsasabi, "At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan, Dating ang at kaligtasan, ang kapangyarihan, at ang kaharian kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan at kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat Yan po, no, nakasulat sa banal na aklat, no? Anong sabi? Dumating ang kaligtasan. No? Kaligtasan. Anong klaseng kaligtasan? Kaligtasan sa espiritual at kaligtasan sa material. Yan po. Yan po ang nakasulat sa banal na aklat. Ngayon dumating na ang kaligtasan. Kaya ang kaligtasan na yan, nung dumating dito, ang kasunod noon ay kapangyarihan. No? Kapangyarihan. Kaligtasan at kapangyarihan at ng kaharian. Yan po ang totoo. Dahil ang kaharian ng Diyos ay kapangyarihan. Gobyerno yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating dakilang guro nga si Mahal na Hari, wala pang tataas pa sa kaharian ng Diyos. Wala pang maging taas pa sa kaharian ng Diyos. Wala. Kahit Santo Papa, sabi ng ating dakilang guro, kahit ang Santo Papa, luluhod sa kaharian ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kaya ang kaharian ng Diyos ay kaakibat ang programang Deuterium. Kana yan po, yung Deuterium na siyang magbibigay ng totoong kasaganahan ng mga Pilipino. Kaya sabi nga sa banal na aklat, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. So, kung alam na natin yung kaharian ng Diyos na nandito sa lupa, aba, ang sabi sa banal na aklat, at ang kanyang katuwiran, ibig sabihin, katuwiran na mula sa Diyos, yung ating kabanalan at kabaitan, ipakita natin sa Diyos. Yan po, hindi yung banal-banalan lang. No? Kasi yun po ang kriteria na binigay ng Diyos. Kaharian at ang kanyang katuwiran. Yun lang. Pangatlo, ang Diyos na ang magbibigay dyan. Ang Diyos na. Lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Lahat ng bagay. Kaya kung tayo po ay isa sa kabahagi sa programang Deuterium Project dito sa ating bansang Pilipinas, pag ito po ay nagmamaterialize na ito, kaya walang bagay na hindi mo kayang bibilihin. Lahat ng bagay na gusto mong bibilihin, kaya mong mabili. Sapagkat yan po ang sabi ng Diyos. Lahat ng bagay
all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay. Kaya yan po mga kapatid, no? Kaya walang bagay na hindi mo mabili. Sapagkat kung isa po tayo sa beneficiary sa deuterium, ayon po sa ating narinig na ayon po sa computation ng ating mga engineers sa kumpanya, no? Kung isang deuterium rigs pa lang ang maitatayo, ang bawat beneficiary mayroon ng 5,000 ang matatanggap. Mayroon ng 5,000 ang matatanggap. Kung dalawa ng deuterium rigs ang maitatayo, ibig sabihin, tatanggap na siya ng 10,000 buwan-buwan. Yan po. 29 ka deuterium rigs ang itatayo ng kumpanya natin. Yung kumpanya natin, ito po ang The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At kaakibat itong Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po mga kapatid. Kaya, walang bagay na hindi po mabibili. Kaya nga sabi ng Diyos, pahiran ang mga luha ng inyong mga mata. Yan po ang nakasulat sa banal na aklat. Pahiran ng Diyos ang mga luha ng ating mga mata. At doon wala ng gutom, wala ng paghilak. No? Wala ng paghilak at wala ng gutom. No? May kasakit pa ba dyan? Wala na. Itatanggap ka ng 250,000 a month. No? Nga hanggang sa 500,000, hanggang sa 1 million a month. May luha pa bang papatak dyan sa mata mo? May gutom pa ba yan? May kasakit pa ba yan? Wala na. Kaya yan ang sabi ng Diyos, pahira ng Diyos ang mga luha na pumapatak sa iyong mga mata. Kaya ang Diyos hindi sinungaling. No? Antayin lang natin ang kaganapan. Kasi nakasulat dyan sa Habakuk. No? Dyan sa Habakuk 1:3. Anong nakasulat po? Hari Florentino, pakibasa. Diyan sa Habakuk 1:3. Kaya ang Diyos ay hindi magbakak. No? Aantayin lang natin. Antayin natin. Kasi sabi ng Diyos, hindi ako natutuwa sa taong nagmamadali. No? Kaya kung tayo po ay nagmamadali, ang Diyos hindi rin natutuwa. Kaya kailangan aantayin natin. Kasi yan po ang nakasulat sa banal na aklat, no? Yan po ang nakasulat sa banal na aklat na ang Diyos ay hindi po magsisinungaling, no? Hindi po magsisinungaling ang Diyos. Kung anuman ang nakasulat sa banal na aklat ay kailangan po nating aantayin, no? Aantayin po natin. Antayin natin. Ayon po sa nakasulat. Pakibasa, Hari. Habakuk 1:3. Ito po ang ating mababasa sa Habakuk 1, talatang 1:3 na nagsasabi. Dito na. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating hindi magtatagal. Ayan, yung maliwanag po mga kapatid. No, ayon po sa Habakuk 1:3.
sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa, at nagmamadali sa pagkatapos, at hindi magbubulaan, bagaman magluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating hindi magtatagal. Ayan, na? Darating yan, hindi magtatagal. Kusang darating yan. Ang importante na kayo po ay nakapag-registered na sa Deuterium Beneficiary. Libre ito walang bayad No? Libre ito, walang bayad. Ipagkait mo pa. Sabi nga dyan, libre ang mangarap. Kung mangarap man tayo, abay, lubos-lubosoy na natin. Bakit? Walang bayad Walang bayad. Kaya mangarap tayo. No? Ay importante at mahalaga na yung pangalan natin, bawat isa, ay naka-registered na sa master list ng kumpanya. No? Sapagkat pagkatapos ng ma-registered yan, ipapasok po yan sa database ng kumpanya, ibig sabihin ay talagang lehitimo na kayong beneficiary sa programang Deuterium Project sa Pilipinas. Kung ano man yung paniniwala ninyo, ano man yung sikta ninyo, abay, hindi po tayo yan mag-away-away. No? Ang pinakamahalaga, maniniwala ka lang ng kaharian ng Diyos nandito sa lupa. Nandito sa bansang Pilipinas. Abay, karapat-dapat kang dagdagan ng kayamanan. Sabi sa banal na aklat. Kung hindi mo tatanggapin ang kaharian ng Diyos tulad ng isang maliit ng bata, kasama tayong itatapon doon sa kadiliman. Ibig sabihin, hindi po tayo makabenepisyo sa grasya na inihanda ng Diyos para sa atin. Yan po mga kapatid, no? Hindi po tayo makabenepisyo. Kaya instead na grasya ang matatanggap natin, dahil hindi po tayo nakapag-registered sa ating pangalan, abay, na-disgrasya talaga ang natatanggap natin. Grasya, hindi disgrasya. No? Grasya. Instead na grasya, disgrasya. Yan po mga kapatid. No? Kaya mapalad po tayo mga Pilipino sapagkat sa maraming bansa sa buong mundo, dito sa ating bansang Pilipinas, yan po ang pinili ng Diyos. Kaya sinasabi ko po sa inyo na ang langit po ay nandito lang po sa daigdig. No? Dito lang po sa daigdig. At yung sinasabi diyan ng tatlong langit, ayon po sa paniniwala ng iba, atmospheric heaven, starry heaven, and paradise heaven, na ito po ay binigyan nila ng kahulugan. Hindi po yan totoo na yung paradise heaven, yung pangatlong langit, nandoon daw sa hindi na nakikita. Paano mo ma-probe? No, hindi po yan. No? Hindi po yan. At ang pangalawang langit daw, yun pong dinadaanan ng mga eroplano. Yung ulap. At yung unang langit daw, mula sa lupa, mag-isang dangkal ka, isang dangkal, yan daw ang unang langit. Mali po yan. No, mali po yan. Kaya, marami po tayong dahilan kung bakit mali. No? Dahil, ayon po sa sinasabi sa Apokalipsis 8, versikulo 1, na nagkaroon ng katahimikan sa langit ng kalahating oras. Ngayon, kung panindigan po yan, hahanapin namin yung totoong sagot kung saan naganap yan. Sa atmospheric heaven ba yan? Starry heaven ba yan? And then sa paradise heaven ba yan nagaganap? Kailan nagkagulo? Kailan natapos? At natahimik ng kalahating oras
at nagkagulo naman muli. Marami po tayong basihan mga kapatid. Kaya hindi basta-basta po ang pag-aaral ng banal na aklat. Kaya kami po ay nagpapasalamat, unang-una po sa aming dakilang guro nga si mahal na Haring Pilimon Ondok Riambonansa, Supreme Founder sa Kaharian ng Diyos, na siya po ang nagtuturo sa amin sa mga bagay na magsisindating at sa mga bagay sa nakalipas. No? Kaya kami po ay nagpapasalamat ng million times sa aming dakilang guro nga si mahal na Haring Pilimon Ondok Riambonansa. Okay, no? So, dahil malapit na ang oras, no? At marami na tayong na ipapaliwanag tungkol sa langit. Ang langit pala nandito lang sa daigdig. Kaya marami po tayong basihan kasi kung may iniwala kayong nandoon sa impapawid, hanapan namin kayo ng ebidensya kagaya sa Apokalipsis 8:1 na ang katahimikan sa langit na kalahating oras. Hindi po kayo makadeny dyan. Kasi sabi din sa banal na aklat, nagkaroon ng kaguluhan sa langit. Si Miguel at si Arkanghel, no? Yung mga anghel, nagkaguluhan doon. Kalaban niya yung dragon at ang anghel. Hindi kayo makadinay dyan kasi nakasulat sa banal na aklat. Ngayon, kung may iniwala kayo nandoon, tanungin namin kayo, kailan nag-away si Miguel at ang dragon doon sa langit? At kailan natapos? Hindi rin kayo makapagbigay ng tamang solusyon yan. Kaya, kung sinabi ninyong langit nandoon, nung tinapon yung dragon dito sa lupa, ibig sabihin, tahimik na doon sa langit. Yung paniniwala ninyong nandoon. Ang tanong, kailan yun? Kaya hindi ninyo mabigay ng tamang solusyon. Kaya ang tamang solusyon, ulit-ulitin ninyo pagpanood at pakinig sa aming live video dinhi sa The Kingdom of God Incorporated. No? Yan mga kapatid. Okay, no? So, sa ngalan sa ating guro, dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Riambonansa, Supreme Founder sa The Kingdom of God, Chairman President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, Chairman President sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation, Chairman President sa KOG Philippine New Life Therapeutic Massage. Maraming salamat sa iyo, mahal na Hari. And then sa ating presidente ngayon, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonansa, isang mapagpalang hapon. At sa aking mga kapatid, mga 12 disciples ni mahal na Hari Riambonansa, at ganon din sa aking kasama, Hari. Ako po, Florentino Campilan, na-assign sa Region 6, ang inyong lingkod. Ako naman ang inyong lingkod, Haring Felix Procession, na-assign sa Region 9. Maraming salamat at mabuhay Pilipino. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa
kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin na.